Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin at masayang masaya po ang mga buhaya sa ating bansa. Ang mga buhaya sa gobyerno ay tuwan-tuwa po. Di umano, dito po sa mangyayari pong budget sa susunod na taon. Dahil po maibabalik na naman po ang flood control. Kaya masayang masaya na naman po ang mga buhaya. Hindi pa po nahuhuli ang napakaraming buhaya at ang pinakaulo, si Lupin. Mga kababayan, wala pa pong nangyayari sa malawak ang korupsyon ng flood control. Meron na naman pong bago na pondo para sa 2027, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Kahit kontrobersyal ang flood control projects, sa 2027, naglaan ang pamahalaan ng mahigit 100 bilyong pisong pondo para rito. Pero mas magiging mabusisi ang bawat proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pinakamalaking bahagi ng 2027 budget, edukasyon as usual. 976 billion pesos ang planong ilaang pondo para sa Department of Education. Number 2, ang DPWH na may 644 billion pesos. Sa pondong yan, 107.4 billion pesos para sa flood control projects. Ibabalik ang pondo kahit na may mga isyu ng umano'y ghost projects, substandard na gawa at milyon-milyon hanggang trilyong pisong mga questionabling proyekto. Pero ang tanong, ibabalik din ba ang tiwala? Sa press conference, sinabi ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na kailangang mapondohan muli ang mga flood control projects dahil may mga proyekto raw na nasimulan na. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. Hindi lang basta pagpapatuloy ng construction ang kailangan. May pumping stations, facilities, equipment at maintenance na kailangang pondohan taon-taon. Sa proposed 107.4 billion pesos kasama ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng existing infrastructures. May 19.6 billion pesos din para sa capital outlay ng ongoing foreign assisted projects at higit 3 billion pesos naman para sa flood control program ng MMDA. Paano naman sisiguraduhin na hindi kukurakutin ang pondo? Ayon kay De Leon, mas mahigpit na raw. Paano ihigpit? Sila rin. Sino maghihigpit? Kung yung maghihigpit mismo, may issue ng korupsyon. Unbelievable. Lokohan na lang po yan, mga kababayan. Kaya po kasi nangyari po yan, mga kababayan. Wala na pong safeguard. Wala na pong safeguard ang pera ng taong bayan. Kasi po, wala na po kasi nagbabantay sa pera at korupsyon. Kasi yung mismo nagbabantay ay sila na binabantayan. Ito po, pahinga po natin yung ating kababayan. Tama po yung sinasabi niya. Kaya matatapang ang mga magnanakaw dahil meron tayong sandatahang lakas at PNP na nagbabantay sa kanila. Binabantayan pa ang kanilang pagnanakaw. Di umano. Pakinggan po natin itong ating kababayan. Totoo po ito. Real talk. Ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni BP Sara Duterte? Kung meron man po. Nandito sila! Interviewin mo ba ako? Ano masabi mo? Sige. Ang masasabi ko? Oh. Talagang marami talagang mga magnanakaw ng mga kurakot ng mga politiko dahil marami mga matitikas na pulis na magbabantay sa kanila eh. Oo. Di ba? Oo. Walang taong bayan na magiging matapang pag may mga pulis na nasa lansangan. Correct. Di ba? Paano Yes. matatakot ang mga magnanakaw ng politiko? Di ba? Wala. Protektado sila ng PNP. Ay, po. Pero ang sabi nila, sumusunod lang sila sa konstitusyon. Ayun. Pero doon sila nagiging tutaan parang bukad doon na kabayo. O sige, magnanakaw kami, bantayan nyo kami, harangin nyo ang taong bayan. Hindi na matatakot ng mga politiko, may mga pulis eh. Di ba? Pulis pa bantay ng mga magnanakaw. Pulis, ayan ang kalakasan ng mga magnanakaw na politiko, yung mga pulis natin, na kahit hindi man nila gusto, yun ang katotohanan na nangyayari. Kaya matatapang ang mga magnanakaw dahil meron tayong sandatahang lakas,
at mga PNP Na nagbabantay. nagbabantay. Aroy. Kaya noon, ang saludo ko pag ganito. Oh, ngayon. Nung nauli si Tatay Digong pag ganito. Oh. Dahil ngayon sa matinding nakawan at walang pakialam ng mga pulis, Oh. ang saludo ko ganito. Nandito sila. Interviewin mo ba ako? Oh, ano masabi mo? Sige. Ang masasabi ko, Oh. talagang marami talagang mga magnanakaw ng mga kurakot ng mga politiko dahil marami mga sa pulis na Totoo po yung sinasabi ng ating kababayan. Dahil ngayon po ang ating sandatahang lakas at ang ating kapulisan, pinoprotektahan po ang mga magnanakaw di umano. Lagana po korupsyon, sila po mismo ang pumoprotekta para hindi magalaw ang mga politikong magnanakaw. Protektado pa yata nila di umano, ayon sa ating kababayan. Kaya po kahit ano po gawin ng mga politiko, protektado po sila. Protektado rin po sila ng malalaking mainstream media. Hindi po ba? Protektado. Dahil lagi pong pumapabor sa kanila ang balita. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga bayaran sa social media. Isang damukal para sila'y bumango. Para ang pagnanakaw nila'y bumango at mapagtakpan. Hindi po ba? Katulad po niyan, ibabalik na naman po ang flood control. Mga kababayan, ilang taon na po ang flood control na sinasabing hahabulin. Hahabulin po ang mga congressman, ang mga kontraktor. Hindi po ba? At isang damukal na mga politiko na karamihan, majority kaalyado pa nila. Meron na po bang napanagot na isang damukal na mga kontraktor, mga congressman, senador, at nahuli na po ba ang ulo, yung pinakalupin ng sindikatong gobyerno, lalo sa korupsyon? Meron na po ba? Wala. Kasi nga po, mga kababayan, napakahirap hulihin kung mismo ang gobyerno ang sindikato, di umano. At meron pa silang matatag na tagapagbantay na sinasabi ng ating kababayan, ang mga kapulisan at kasundaluhan. Hindi po ba? Protektado po ang mga magnanakaw na politiko. Kaya po ang Pilipino, tayo po ang nagdurusa sa kahirapan. Ganyan po talaga eh. Dahil nagkaroon tayo ng sindikatong gobyerno, di umano eh. Halos lahat po ngayon eh. Nasa kanila eh. Hindi po ba? Kaya dito po, mga kababayan, tinatabunan na po nila ang issue ng malawak ang korupsyon ng flood control. Ngayon, may bago na naman po silang flood control. Kasi sayang nga naman eh. Sayang na inaumpisahan. Naumpisahan na nga magnakaw ng mga flood control. magnakaw? Titigilan pa ba natin? Sayang! Dahil nasimulan na eh. Nasimulan na nga eh. Nasimulan na yung mga ghost project. Mga mahihinang standard, low standard na proyekto. Nasimulan na! Sayang! Kung hindi po natin ipagpapatuloy, sayang ang nasimulan. Hindi po ba? 4 na taon na tayo nagnanakaw. Di umano. Ituloy-tuloy na natin ang 6 na taon para hindi masayang. Hindi po ba? Yan po sinasabi nila eh. Sayang daw po yung mga nasimulan. Lalo-lalo kung hindi matatapos. Natapos ba? Ang natapos po, pera ni Juan de la Cruz at baon pa tayo sa utang. At ito pong budget sa susunod na taon ay karamihan po dyan ay uutangin pa. Mga kababayan, yan po ang pinakamalupit. Pero sa kabila nun, lagana pang korupsyon, wala po tayong napapala ni walang napapakulong na isang damukal na kontraktor, mga congressman, mga buhaya. Ang nakikita lang po natin ay mga kontraktor. Hindi po ba? At yung mga empleyado sa DPWH. Hindi po ba? Pero yung mga congressman na kontraktor, malayang-malaya pa. Hindi po ba? Sa buong Pilipinas. Ngayon, napakaswerte na naman ng mga magnanakaw. Buhay na naman. May bago na naman silang proyekto na naman. Mga kababayan, ganyan po katindi, mga kababayan, sa ating bansa. Dahil nga po, uulit-ulitin natin,
sindikato ang gobyerno ngayon, di umano. Kasama pa ang sinasabi ng ating kababayan na proteksyon, may proteksyon sila, mga kababayan, lalo-lalo raw sa kapulisan. Kaya hindi sila takot magnakaw dahil binabantayan pa sila. Hindi po ba ang kanilang pagnanakaw ayon sa ating kababayan? Yan po mga kababayan, masayang masaya na naman po ang mga ulupong, ang mga lupin, ang mga buhaya dahil meron na naman po silang maibubulsa, maimamaleta di umano, magagamit na naman nila sa 2028 election. Kailangan po nila yan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po. At shoutout po sa inyo po nagbibigay ng mga tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. GM Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Gay at Siena. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. At muli po mga kabayan, taste lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal lang tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.